Sunshine News Flash. 911 Philippine Hotline sa lungsod ng Dagupan. Ipinatupad ng City Police Station. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Sheila. Kabar Sheila. Balikan natin si Kabar Sheila. Samantala, abot sa 5,000 native tree seedlings ang inaasahang itanim sa susunod na 2 taon sa Paway Lake National Park sa probinsya ng Ilocos Norte. Ito ay ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Ilocos Norte. Ang nasabing lugar ay may area na 340 hektarya na sumasaklaw sa isang freshwater lake na pinapaligiran ng iba't ibang halaman o flora at sangkahayupan o na kabilang naman sa mga native trees na balak ay tanim sa paligid ng lawa ay ang nara, mulabe, supa, polasapi, bungon, kamagong, white luwan, yakal, bitawog, balaba, ipil at giho. Ito Agosto 4, taong ito ay nilagdaan ni PBBM Republic Act 12230 nagdeklara sa Paway Lake Protected Landscape para maayos, mapangasiwa ang sapat at dapon. Dagdag balita. 911 na Philippine Hotline sa lungsod ng Dagupan, ipinatupad ng City Police Station. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Sheila. Kabar Sheila. Ipinatupad ng Dagupan City Police Station ang 911 Philippine Hotline na may response time na 5 minuto sa pangunguna ni PNP Chief Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob. Ayon kay Calob, idadaya lamang numerong 911 at manitong mga opsyon na pagpipilian kung ito ay para sa pulis, para sa ambulance, para sa fire station at para sa iba. Sunshine News Blast. Yung pipiliin natin is yung sa pulis, then tatanungin po tayo yung concern natin. So dadaan po to sa channel from National Operation Center, pupunta po ng Regional Operation Center, Provincial, down sa police station. And magre-respond po yung mga kapulisan po natin on the ground. And after they respond, may feedback din po. So the same channel, dadaanan niya po from ground sa TOC natin, probinsya, regional, and sa national. Para niya magawa ang 5 minutes response time na pinapalawak ng Dagupan PNP ang resources, kabilang manpower, mobility, and firepower. Sunshine News Blast. So dito po, we have 4 sectors. Sa 4 sectors natin, we made sure na may mga vehicles po tayo. So dito po isang vehicle, then we also have motorcycle. Dito rin po sa isang sector, ganun din po. And dito po sa downtown, kasi marami pong tao, ang ginagawa natin is may mga foot patrollers tayo, especially sa market. So ganun ma'am, pag may mga insidente, itatawag lang po din, magre-respond na most probably para mas mabilis yung motorcycles. Pero pag malayuhan, gagaya po dito sa Bunwan, yung sasakyan po natin ang nagre-respond. Pero sa mga interior, sa thickly populated yung motorcycle natin. So yan po yung ginagawa natin para makapag-respond din ng within 5 minutes. Dinaluhan naman ni Mayor Bill Fernandez ang pag-activate sa 911 sa Dagupan City Police Station at nasaksihan mismo ng alkalde ang bilis ng response time ng pulis at naumabot lamang sa 3 minuto nang subukan nito ang pagtawag sa 911. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, kaayusan at kapayapaan ipinagmalaki ng bayan o pinagmamalaki sa bayan ng Urbistondo. Ang detalye naman ng balita mula kay Kapar Lerner Hernandez. Kapar Lerner. Yes, kapartner, ipinagmamalaki ni Mayor Modesto Peranyang maayos na kalagayan ng kapayapaan kaayusan sa bayan ng Urbistondo. Ayon sa alkalde, malaki ang naging ambag ang mga barangay officials
at higit sa lahat ang kapulisan sa pagpapanatili ng isang ligtas at tahimik na komunidad. Dahil dito niya, mas nag-e-enjoy at panatag ang mamamayan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Bukod sa mahigpit na pagbabantay, nakakatulong din ang mga nakalagay na CCTV camera sa strategic locations upang ma-monitor ang mga pumapasok at lumabalas sa bayan at agarang matugunan ang anumang insidente. Sunshine News Blast. Sapagkat nagkaroon ng peace of mind ng aming kababayan, aming kabaluyan. So far, modesty aside, no? Tahimik lang ang bayan ng Lubistondo. So pwede namin pagmalaki na ang mga tao ngayon talagang, well, they are enjoying, no? About the peace and order situation in our locality. Samantala, patuloy ding ipinapatupad ang lokal na pamahalaan ng iba't ibang programa para sa kapakanan ng mga taga-Orbis Tondo. Kabilang dito ang scholarship programs, medical assistance at financial assistance para sa mga nangangailangan. Sunshine News Blast. We have more than 200 examinees para maipasa, they are qualified to pass the qualifying examination, magiging scholar bayan sila ng Orbis Tondo. So ako'y nagagalak sapagkat ito yung continuous program ng aking administrasyon. At ito, pag ma-maintain nila ang grades nila, of course, yung financial assistance na ibibigay ng LGU ng Orbis Tondo, dire-diretso po yun. Kaya ito, maraming dumadagdag, siyempre maraming interesado. Kaya ang order ko, yung margin order ko sa lahat ng mga organizers, sana paintigin yung talagang wala yung hawchaw. Ibig sabihin, walang palakasan yan. Dahil pag nalaman ko yan, talagang matagalit sila sa akin. Hindi pwede yun. O deserving talaga yun. Alam ko naman na pangangailangan nila, binibigay ko. Saka, may medical certification lahat, basta may supporting documents, binibigay ko na, hindi ko na in-interview. Kasi, yung ito na, tapunta rito para tulungan mo, hihingi ng tulong eh. Sabi ko, pag nagpunta dyan, lalo-lalo na yung mga nakikita yung talagang kailangan ng tulong. Yung itsura lang eh. Nakikita mo na kung tutulungan na hindi. Kaya sabi ko, sige. Normal lang yan. Hinimok din ni Mayor Oprania ang kanyang mga kababayan na magtulungan at pag-isa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at maisulong ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Werner Hernandez, kapartner mo sa balita at Sunshine News Blast. Sa iba pang mga balita, 16 na bagong OWA scholar lumagda ng kani-kanilang scholarship agreement. Ang detalye ng balita mula kay Kapatid John Belgas. Kapatid John? Lumagda ng kani-kanilang scholarship agreement ang 16 na bagong scholar ng Overseas Workers Welfare Administration OWA Region 1 sa probinsya ng Ilocos Norte. Ang programa ay sa ilalim ng Education for Development Scholarship Program o ADSP ng OWA. Tumanggap din ang mga bagong scholar ng scholarship orientation na layuning ipaliwanag sa kanila at kanilang mga magulang o guardian ang mga probisyon, benepisyo at obligasyon. Nais din ng OWA Region 1 na mabigyan sila ng sapat na kaalaman sa proseso, mga patakaran at responsibilidad bilang mga benepisyaryo ng OWA Scholarship at matiyak ang kahandaan at responsibilidad ng mga scholar sa kanilang edukasyon. Isa sa requirements ng ADSP ng OWA ang pagiging dependent ng isang aktibong OWA member. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, John Belgas, nag-uulat kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, river and flood management dapat seryosohin ayon kay Mayor Merera. Mga mungkahi ni Mayor Pete, ipinaabot ang detalye ng balita mula kay Kaparlet Borbriger. Kaparlet? Formal na ilunsad noong August 22, 2025 ang River Restoration Project ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng mas malawak na inisyatibo
sa ilalim ng Flood Management Program sa lalawigan ng Pangasinan. Layunin ng proyekto na makabuo ng solusyon sa baha. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa DPWH, DENR, mga district congressman, mayors, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at iba't ibang ahensya ng gobyerno at stakeholders. Bagamat hindi personal na nakadalo si Binmaloy Mayor Pedro Pet Merera III sa naturang aktibidad, nagpaabot siya ng kanyang saloobin tungkol sa isyu ng pagbaha na anya dapat seryosohin tugunan sa pamamagitan ng komprehensibong pagpaplano at implementasyon. Sunshine News Blast. Tungkol po sa mismong ating sa river rehabilitation, marami pong bagay na dapat pagtugunan, ano? At lalo na yan sa flood management, kung titignan natin ang mismong implementation plano sa bawat mismong river rehabilitation or yung flood management, unang-una, magkakaroon muna tayo ng planning. With this planning, we see to it that we will have a feasibility study. Feasibility study, and of course, yung magkakaroon tayo ng hazard mapping. Dahil para makakatulong yan, kung paano natin mabigyan, matugunan ang pansin ang pinanggagalingan ng ating tubig na gagaling sa bundok. Then, second one, is structural words. Once na nagkaroon na natin ng feasibility study, then at the same time, siyempre, nandyan yung dredging, yung protection works, yung mga pangatlo, yung restoration. Ano ba yung restoration? Siyempre, titignan natin kung yung mismo nasa kabundukan ay wala ng mismong mga malalaking trees diyan, so we need to reforest it. We need to reforest it in order to control the flow of water coming from the upstream going to downstream. Dahil yun ay nagkakaroon ng mismo ng soil erosion. Dagdag pa ni Mayor Pedro Pet Merera na kailangan ng malinaw na layunin o objectives upang mas epektibong matukoy at masolusyonan ang mga problemang dulot ng pagbaha, lalo na sa aspeto ng kabuhayan at kabahayan ng mga mamamayan. Sunshine News Blast. Makakaroon ka ng objectives dyan. Kasi kung wala kang objectives, paano bibigyan ng solusyon ang bawat problema daraan when it comes to flood management? Kaya nga tinatawag na flood management. Kasi unang-una, tignan mo muna what is all the backgrounds along the river. Ano bang causes? Why recurring damages? Tignan mo muna yon. And at the same time, tignan mo kung ano ang mismong madadamay dun sa mismong river. Well, siyempre, unang-una, mga kabahayan. Pag nag-overflow yung river, mga kabahayan. Pangalawa, yung mismong ating livelihood na apektuhan. What if kung yung tao na yan natangay o nagkaroon ng baha, hindi makakapasok yan. It affects the livelihood. So titignan natin what are the backgrounds na para at least before you have to go to the objectives of this flood management, para at least malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Una, kasi yun na nga, livelihood, yung infrastructure, ibig sabihin, yung nagkaroon na ng problema ang kanilang mga kabayan, nagkaroon ng damage. So, yun po i-consider natin. And at the same time, after which, anong magiging kalabasan nung flooding na yan? Binigyan din ni Mayor Pedro Pet Merera III ang kahalagahan ng kahandaan ng komunidad sa panahon ng sakuna sa pamamagitan ng mga pagsasanay, edukasyon at maagang pagbibigay ng informasyon upang maiwasan ang malakawakang pinsala. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal,
kapartner. Ilet Mur Brigera, kapartner mo sa Balita Service. Dagdag pambalita, Bohol, Cebu, Arbos nakakuha ng 4.46 billion kontrata mula sa DSWD para sa pagpapakain ng mga bata at palakasin ang lokal agrikultura. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparlet Mor Brigera. Kaparlet? Sandali. Balikan natin si Kaparlet Arlet. Kaparlet Mor Brigera. Ibong bata sa gitnang Visayas ang makakatanggap ng mas masustansyang pagkain habang ang mga lokal na magsasaka ay magkakaroon ng mas matatag na kita matapos pagkalooban ng 4.46 million pesos na supply contracts ang dalawang samahan ng mga beneficiaryo ng reformang pansakahan sa ilalim ng Supplemental Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sa isang seremonyal sa paglagda na ginanap sa Cebu City, formal na nakipagsundo sa DSWD ang Bohol, Bayanihan, Bangon, Yanong, Igsuon, Haligi ka sa Nasud, Multipurpose Cooperative at Karkar, Communities and Farmer Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at SFA. Nakakuha ang Bohol, Bayanihan Multipurpose Cooperatives ng purchase orders na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos habang ang Karkar Communities and Farmers Multipurpose Cooperative ay nakakuha naman ng mahigit 3.1 million pesos. Ang dalawang arbo ay opisyal ng supplier para sa SFP Cycle 15 na titiyak na ang programa ng pamahalaan ay pagpapakain at masusuportahan ng sariwa at masustansyang pagkain galing mismo sa mga lokal na magsasaka. Sa pamumuno ni DAR Secretary Conrado Estrella III, patuloy na isinusulong ng DAR ang mga programa na nag-uugnay sa mga magsasaka sa matatag na pamilihan at isinasama sila sa pambansang hakbangin para sa kaunlaran upang matiyak na ang pamahalaang agrikultural ay direkta nakikinabang mula sa mga programa ng pamahalaan. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kung mahal, kapartner, Ilet Mor Brigera, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, Umingan LGU, inilunsad ang programang Basura Mo, Palit Bigas bilang parte ng advokasya para sa kalinisan. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien? Yes, good morning kapartner. Nilunsad ng bayan ng Umingan ang programang Basura Mo, Palit Bigas bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa kalinisan. Ang programa ay pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa layuning mabawasan ang basura habang naikinabang ang mga kababayan sa Umingan. Ayon sa Umingan MENRO, sa bawat 100 pirasong juice Tetra Paks ay may kapalit na 1 kilong bigas. Pala ng MENRO Umingan, kailangan hugasan muna ang mga Tetra Paks at patuyuin bago ipalit. Bukas ang opisina ng MENRO Umingan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa nais magpalit at magdala ng sariling eco bag para paglalagyan ng kapalit na bigas. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumato sa Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, unang pusyon sa bayan ng Bolinao, sisimulan na ngayong taon. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna? Inihayag ni Mayor Jesus Boying Celeste na nakahanda na ang plano para sa pagpapatayo ng kauna-unahang museo sa bayan ng Bolinao na inaasahang sisimulan ngayong taon. Ayon sa alkalde, ang dating gusali ng munisipalidad or municipal hall ay gagawing Bolinao Museum, isang pasilidad na magpapakita ng kasaysayan, kultura at likas ng yaman ng bayan. Kalakip ng proyekto ang pagpapatayo ng restaurant, coffee shop at iba pang mga pasilidad upang maging kaaya-aya at convenient sa mga lokal at dayuhang turista. Samantala, ang mga dating opisina ng munisipyo ay nailipat na sa isang bagong gusali na mas malawak na lugar na pinangalanan Balin Bolinao ang Municipal Building.
kung saan matatagpuan ang kasalukuyang mga tanggapan ng pamahalaang bayan. Ipinagmamalaki ng Bulinaw Tourism Office na ang bayan ay mas maraming tourist attractions sa unang distrito ng Pangasinan. Kabilang na ang mga magagandang beach, waterfalls, kuweba, giant Tacloban at iba pang likas na yaman na patuloy na dinadayo ng mga turista mula sa loob at labas ng bansa, maging mahigit sa 300,000 turista na ang naitala sa taong ito na inaasahang dadagsa pa sa pagpasok ng Burmans. Dagdag pa ni Mayor Celeste, patuloy ang mga isinasagawang proyekto at pagpapaganda sa Bulinaw. Ilan sa mga nakalinyang infrastruktura ay ang bagong plaza, Senior Citizen Park, Children's Park, Eco Park, Healthcare Building at iba pang pasilidad para sa komunidad. Layunin ng lokal na pamahalaan na lalo pang pagandahin ang Bulinaw, hindi lamang para sa turismo, kundi para rin sa kapakanan ng mga mamamayan sa unang distrito, pahayag ni Mayor Celeste. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, LTO Region 1, pinalakas sa pamamahagi ng plaka sa Ilocos sa pamamagitan ng Plate Caravan. Alamin natin ang balita mula kay Barshila Balagarshila. Mas pinaigting ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang kampanya kontra backlog sa pamamahagi ng mga plaka sa pamamagitan ng malawakang Plate Caravan ngayong buwan ng Agosto. Pinangunahan ang programa ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II at Executive Director Attorney Greg Poa Jr. Isinakatuparan din ng LTO Region 1 ang inisyatibong serbisyong tapat, plakang sapat sa buong Ilocos Region sa pamumuno ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Soribin. Sa kabuuan nakapagtala ang LTO Region 1 ng 8,873 na mga plaka na naipamahagi sa mga turista sa pamamagitan ng pagbukas sa lahat ng district office sa rehiyon. Ang Plate Caravan ay bahagi ng mga malawak na kampanya ng LTO upang tuluyang malinis ang backlog sa pamamahagi ng mga license plates sa tulong ng digitalization, pinalakas ng logistics at mas matibay na interagency coordination. Target ng LTO na tapusin ang backlog sa pinakamadaling panahon. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa balita at serbisyo. Environmental and Occupational Health Unit ng DOH Ilocos Region nagsagawa ng training para sa bagong hired sanitation inspectors. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Jan Velgas. Corjan. Good morning, partner. Nagsagawa ang Environmental and Occupational Health Unit ng Department of Health o DOH Ilocos Region ng pagsasanay para sa bagong hired na sanitation inspectors sa administrative aspects and technical mandates on the Environmental and Occupational Health Program. Kabilang sa mga partisipante ay mula sa Pangasinan at La Union provinces kabilang Batch 1 habang Batch 2 naman ay mula sa Ilocos Sur at Ilocos Norte na isinagawa sa Calasiao, Pangasinan. Layunin ng nasabing pagsasanay ay para mapabuti ang implementasyon ng environmental and occupational health program sa lokal na level at pagbigay ng gabay sa mga partisipante na maging epektibo sa kanilang araw-araw na responsibilidad at trabaho sa larangan ng environmental health and sanitation. Ang pagsasanay ay binuo ng lecture discussion na sinundan ng field practicum kaugnay sa pagsusuri sa mga establishmento at presentasyon ng inspection report. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jan Belgas, nagulat kapartner mo sa balita at serbisyo. Para sa detalye ng ating balitang regional, Philippine Red Cross Health Caravan sinagawa sa isang paaralan sa San Jacinto, Pangasinan. Ang detalye ng balita, alamin natin kay kapartner Bien Bergabilla. Kapartner Bien? Isinagawa ng Philippine Red Cross ang health caravan sa Santo Tomas Elementary School na dinaluhan ng mga residente mula sa Barangay Santo Tomas at Barangay Magsaysay sa San Jacinto, Pangasinan. Umabot sa 158 individual ang natulungan sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan. Nagkaroon ng 130 health consultations sa ilalim ng Oplan Kalusugan
at 150 partisipante ang nakibahagi sa paalalang pangkalusugan healthy lectures. Isinagawa rin ang 59 RBS tests at 12 urinalysis para sa masusing pagsusuri, habang 8 pneumococcal vaccination ang naibigay upang maprotektahan ang kalusugan ng mga residente. Kasabay nito na mahagi rin ng 65 health leaflets tungkol sa dengue, ubot, sipon at leptospirosis at nagbigay ng 120 hot meals para sa mga dumalo. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng mga volunteer doctors, nurses, medtechs, RC143 youth at katuwang na health partners mula sa LGU medical societies at private organizations. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahati sa Vivian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo.